Anyway, okay, so hindi ko yung pumili ng group, pero that's life. Ganun talaga. So, may sa lahat naman talaga ng grouping, kahit ngayon na nagkatrabaho na ako, may mga groupmates ka na mas gusto mo makasama yung iba, may mga groupmates ka naman na binigay lang sa'yo, pero wala kang choice dahil andyan na yan. So, hindi pa pwede kasi na porke hindi kayo nagkakasundo o hindi kayo nagkikita o nag-uusap, hindi na kayo gagawa. Kasi hindi ganon ang dynamics ng totoong buhay. So marami pa kayong pagdadaan ng ganyan, ito pa lang yung test. Pinakamaganda nga na magkamali dito sa classroom dahil pwede pa kayong bumawi. Dahil kung sa totoong buhay na yan, mahirap bumawi dahil mas malalaki na yung magiging impact. Pero as I've said, meron pa naman kayong chance dahil case 3 pa lang today. Kaso yun nga, magkakaroon ng impact yung hindi nag-present ng group to last week. So, tinan natin kung ano mangyayari. Unless babawi kayo ng todo sa mga susunod na cases, mababawi nyo yung hindi nyo ginawang presentation last week. Anyway, so for today, dalawang module yung pag-uusapan natin. Nakita nyo ba yung module na in-upload ko? Nakita nyo ba? Tiningnan nyo lang. Hindi nyo din-download, hindi nyo binasa. Kung mapapansin nyo, lahat ng mga cases na binibigay ko sa inyo ay kung ano yung pag-uusapan natin sa klase for that day. So for example, for today, ang case 3 natin about interest rates. And because of that, ang ating klase nga ay about interest rates din. And ang objective kasi nun is mag-advance reading kayo or advance study dun sa topic na pag-uusapan para pag nag-uusap na tayo sa class, hindi kayo masyadong nabibigla. That's the objective. Hindi para pahirapan yung group na magre-present at hindi para makagawa lang ng requirements sa inyo. So yun yung objective natin is mauuna na na pag-aralan nyo kung ano yung pag-uusapan and then during our class, doon natin pag-uusapan kung ano yung topic. So hopefully, maisabuhay natin yung objective natin na yun. And thank you very much. Madami tayo ngayon. Although sa class list ko, 37 tayo dapat. 17 lang tayo ngayon. Pero sige, yung mga hindi naka-attend, baka may ibang valid reason. So for today, pag-uusapan natin yung interest rates and bonds valuation. Madali lang to, itong topic na to. Pero kung titignan mo mukhang mahirap dahil bago sa pagdinig natin. Pero as we go on later on, makikita niya na madali lang siya, hindi siya ganun kahirap. Kailangan lang natin siyang intindihin. Okay, so let's start. Pag sinabi bang interest rate, ano ang naiisip nyo? Pag sinabing interest rate, ano ang sarili yung definition or kung ano yung pagkakaintindi nyo sa interest rate? Tubo. Tubo, thank you. Sino pa ang gustong sumagot? Ano ang ibig sabihin ng interest rate? Sir, Tama yung tubo. dagdag sa sa kinuha ng tao. Dagdag sa kinuha ng tao. Parang tubo din, thank you. So sabi ni Evangelista, tubo, sabi ni Tirado, ito yung dagdag sa kinuha ng tao. Ano pa? Last one. Pag sinabing interest rate, ano ang ibig sabihin ng interest rate? Tanungin nga natin si Puntanar. Puntanar, hello, good morning. Morning, sir. Pag sinabing interest rate, ano ang palagay mo ibig sabihin nito? Para sa akin, sir, ano po, sir? Yung ano ko po, sir, yung sa bangko kasi, sir. Sa bangko, okay. Thank you very much. So, karamihan sa mga sinabi nyo ngayong umaga, ang interest rate para sa inyo ay tubo, kumbaga bayad sa inutang, sabi nga ni Puntanar yung sa bangko, pero kailangan nyo rin isipin, dalawang side ng interest rate kasi parang isang side lang yung mga mention nyo. Excuse me. So, pag sinabi kasing interest rate, ito yung amount na binabayaran nung nangutang doon sa inutangan niya. So, doon sa mga sinabi nyo kanina, kung yung tubo na example na Evangelista, kung ikaw yung nagbigay ng pera, ikaw yung nagpautang, yung interest rate, ito yung amount na babayaran sa'yo nung nangutang, plus syempre yung original mong utang. Pag sa bangko, ganun din naman. Pag nangutang ka sa bangko, babayad ka ng interest, ito yung payment mo doon sa inutang mo sa kanila. Pag naman ikaw yung depositor, yung interest, ito yung binabayaran ng bangko sa'yo dahil pinautang mo sila ng pera mo. So generally sa bangko, gano'n lang naman yung nangyayari.
Mangungutang kami sa mga depositor, sa mga kagaya ninyo, depositor ng BDO for example, tapos ipapautang namin yung pera na yan. Yung mga nangungutang sa amin, babayaran nila kami ng interest, tapos yung mga pinapautang namin, ay yung mga inutangan pala namin, I mean, yung mga depositor, babayaran naman namin sila ng interest. Kung ano yung diferensya ng dalawa, yun yung kikitain ng bangko. So yung iba kasi nagrereklamo na parang ang liit-liit ng interest sa savings account, pero yung loan ang laki-laki. Siyempre, yun ang trabaho ng bangko, di ba? Ang trabaho ng bangko ay maghanap ng pera para mayroon kami mga pautang doon sa mga nangangailangan ng pera. Kaya nga, if you will remember, a bank is one example of a financial market. So ngayong umaga, pag-uusapan natin, ano ba yung interest rate? Paano nagko-compute ng interest rate? Hindi naman siya basta-basta hinihulaan lang. Although, as you will find out later on, yung mga Federal Reserve sa US at saka Bangko Sentral ng Pilipinas sa Philippines, minsan nagko-control sila ng interest rate para matulungan ang ekonomiya ng bansa. Gaya halimbawa ngayon, nagkakaroon tayo ng problema. So, dahil sa pandemic, si BSP, kailangan niya magdesisyon kung anong gagawin niya sa interest rate. Ibababa niya ba o itataas niya? Kasi kung ano man ang gawin ni BSP sa interest rate, may epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Kasi kapag, halimbawa, tanungin ko nga kayo, kapag halimbawa ang interest rate ay tinaasan, kung marami kang pera, ano ang gagawin mo? Abuan, for example. Abuan, hello, good morning. Abuan, hello. Good morning po. Good morning. Halimbawa, tinaasan bigla ng BSP ang interest rates. Tapos marami kang pera. Anong gagawin mo? Edi, ano? Ade po ano sir, kapag po tinaasan po ng bangko yung ano nga po ulit yung tinaasan sir? Interest rate. Ay, sorry po. Kapag ba tinaasan yung interest rate po, ano po, tawag dito? Babayaran ko na lang po yung mga natirang utang ko. Ayan. Okay, thank you, Andrea. Ikaw naman, babayaran daw ni Abuan yung inutang niya pag tinaasan ng bangko ang interest rate. Ikaw naman, Yakuna, pag tinaasan ng BSP ang interest rate, ano ang gagawin mo sa pera mo? Yakuna. Ano po ba, sir? Ikaw po ba yung umutang, sir? Ako po ba yung umutang, sir? Ikaw Or bahala. Ikaw magsabi sa akin. ano, sir? Saan, sir? Utang ko na sa bangko, sir. Thank you very much, Lakuna. Natutuwa ako sa mga sagot niyong dalawa, Yakuna at saka Abuan, kasi nakikita niyong dalawa kung ano ang epekto ng interest rate. Kapag kasi tinaasan ng BSP ang interest rate, ibig sabihin nun, gusto niya na mabawasan ang pera sa merkado, gusto niyang mabawasan ang liquidity ng isang bansa. Kasi pag tinaasan ng interest rate, ang objective ng mga tao ay kagaya ni Abuan, na babayaran niya na lang yung utang niya dahil masyadong mataas ang interest. Ang mga kagaya naman ni Yakuna, magpapasok siya ng pera sa bangko dahil gusto niyang kumita ng mataas na interest. So basically, in a very simple manner, that's the example of the effects of interest rates. But then again, sabi ko nga, for today, ang pag-uusapan natin ay itong mga to. Ano ba yung cost of money? Ano ba yung mga interest rate levels na hinaharap natin sa market? Paano nalalaman kung magkano ang interest rates? Ano ang structure ng interest rates? Ano yung mga nandyan? And then, pag sinabi kasing yield curve, ito yung graph na dinadrawing natin para makita natin kung ano ang nangyari sa interest rate ng mga nakaraang panahon para ma-predict natin yung interest rate in the future using the yield curve. Siyempre, magkakaroon ng pattern yan pag dinrawing mo. Ngayon, mag-decide ka ngayon kung ano ang mangyayari sa interest rate using the yield curve na gumamit ng mga previous interest rates. So, medyo may konting understanding na tayo. So let's proceed. Thank you. Okay, so ano ba yung cost of money? So, cost of money, ito yung binabayaran. Yung pinag-usapan natin kanina. Yung binabayaran ng mga nagpautang, ay binabayaran ng mga borrower, ng mga nangutang, and binabayaran din ng mga itong cost of money din ang kinikita ng mga nagpautang. So, meron dalawa, borrower at saka lender. Pag sinabing cost of money, sa lender, sa nagpautang, ito yung kinita niya. Sa borrower naman, ito yung babayaran niya.
So, in our examples for today, most of the time, pag sinabing borrower, ito yung mga company. O pwedeng yung gobyerno din na nangungutang. So, sila yung mga borrower. Lender, syempre, galing dun sa mga may excess funds, sila yung magpapautang. So, ano ba yung mga nakaka-apekto sa cost of money? So, let's say, for example, tayong classes na to sa 3-1, na-stuck tayo sa isang island. Sa isang island, walang ibang negosyo kundi magtinda ng isda. Lahat nagtitinda ng isda. Ngayon, itong si Lacuna, for example, sabi niya, meron ako na-discover na magandang proseso para mas makahuli ng mas maraming isda. Sa ngayon kasi, bawat isa, isang isda lang ang nahuhuli. Yun ang assumption natin. Sabi ni Lacuna, kapag ginawa daw natin yung proseso niya, kikita daw siya ng 2 isda. So yung isang isda, magiging 2 dun sa prosesong ginawa ni Lacuna. Ang sabi niya ngayon kay Pereña at saka kay De Castro, Pereña at saka De Castro, pautangin nyo nga ako ng isang isda ninyo, ibabalik ko yan sa inyo ng 2. So yun ang ating example. So sa example natin, nangangako si Lacuna na pag pinahiram ni Pereña at saka ni De Castro ng isda, si Lacuna, babalik niya daw 2 na isda. So yung isang isda, ito yung return ng investments nila kay Lacuna. So ano ba yung nakaka-apekto ng cost of money? So sabi dito, production opportunities. Siyempre, kung maganda ang opportunity na binibigay ni Lacuna, sa example natin, double daw yung isda, yun yung isa sa mga nakaka-apekto sa cost of money. Second is yung time preference for consumption. Yung example natin kanina, ang magpapautang si De Castro at saka si Pereña. Pag sinabing time preference, ibig sabihin, si De Castro ba, hindi niya ba gagamitin yung isda niya? Kasi kung hindi niya gagamitin, mura lang na para sa kanya, sige, ibibigay ko na yung isda na yan. Pero si Pereña sabi niya, gagamitin ko kasi yung isda eh. Sige, papautahin kita pero kailangan ibalik mo na agad sa akin. Or taasan mo yung interest rate na ibibigay mo sa akin dahil nga kailangan ko yung pera. Yung third na factor is yung risk. Siyempre, iisipin mo, gagana ba talaga yung bagong proseso na sinasabi ni Lacuna? Kasi kung hindi gagana yan, malulugi ako. So kung malulugi ako, tataasan ko yung interest rate na hihingin ko sa kanya. So pang-apat, inflation is applicable kung ang pinag-uusapan natin dito ay pera. Pero sa example kasi natin isda eh. Pero in the real world naman talaga, pera ang pinagpapalit-palit. So, yung inflation, meron talagang effect sa cost of money. Pag tumaas ang inflation, makikita nyo later on, may effect din ito sa interest rate. So, tataas din ang ating interest rate. So basically, ito yung 4 na factors na nakaka-apekto sa cost of money. Kung magkano yung babayaran ng mga borrower sa kanilang mga inutangan na lender. And ang cost of money din ang return of investment ng mga lender o nagpautang. Clear ba yon? Sana clear kasi in-establish natin. Yes, sir. Thank you. So again, as usual, anytime na meron kayong question, please feel free to ask question right away. Pwede rin kayo mag-chat. Okay, so ito pinag-usapan na natin kanina, ang cost of money, ito yung interest rate na binabayaran ng mga borrower sa mga lender. Ito rin yung amount of return na ini-expect ng mga nagpautang. So say for example, ito yung graph natin. So tingnan niyo mabuti yung graph ha, tsaka yung mouse na ginagalaw ko. Meron tayong 2 investments dito. Market L, low risk. Ibig sabihin, medyo mababa yung tsansa na malugi yung negosyo dito sa low risk. Sa high risk, medyo mataas yung tsansa na malugi. Pero hindi ko alam kung familiar na kayo, pero lagi niyo tatandaan na in any investment, high risk, high return. Ibig sabihin, kapag mataas ang tsansa na malugi, mataas din ang tsansa na kumita ka. Parang sugal. Pero pag naman low risk, ibig sabihin medyo mababa ang tsansa na malugi, mababa din ang tsansa na kumita ka. Kaya kung meron kayong mga nakikita sa mga Facebook or kung saan mga social media na nagpo-promise sa inyo ng malaking kikitain, medyo mag-iisip kayo kasi ibig sabihin doon, pag high return, malaki ang kikitain, malaki din ang tsansa na malugi. So yun lang, matutunan nyo man lang sana sa session natin today. Parang so, scam, sir. Yes, parang scam. Parang pero scam. yung iba naman kasi hindi scam, pero mas madami kasi yung scam. So ibig sabihin,
sana matandaan nyo at i-share nyo din sa mga kakilala nyo na kapag high risk, kapag high return, ibig sabihin high risk. Walang kikita ng 1,000 na ang binigay mo lang ay 100. Walang ganon. Maliban na lang kung magnenegosyo ka. Pero kung magnenegosyo ka, mataas din naman ang chance na malugi ka, di ba? So yun ang ibig kong sabihin sa high risk, high return. Parang sa savings account at saka time deposit sa bangko. Pag meron kang savings account, sigurado ka na hindi yan malulugi. Kasi tsaka time deposit, sigurado ka na hindi yan malulugi kasi pinangakuan ka ng bangko na babayaran niya yan. Pero kung magpapasok ka, kaya maliit lang yung interest rate niya dahil medyo hindi ka malulugi, medyo sure ka na hindi ka malulugi. Kaya lang kapag pinasok mo yung pera mo sa mga multi-level marketing, yung mga nag-recruit, yun, may chance kang kumita ng malaki. Pero yung chance na yun, ganun din ang chance na hindi ka kikita or malulugi ka. So yun ang ibig sabihin ng risk and return mechanics. So sa example natin dito, yung S, itong mga S, yan yung mga supply ng mga nagpapautang, supply of funds. Yung D, ito yung demand. Sa example natin kanina, yung D, yung demand ni Lacuna na manghiram ng isda kay Pereña at saka De Castro. So makikita nyo, kung low risk yung security, pag etong S1, ito ang interest niya, 5%. Kasi merong graph na kung saan nagmamatch yung supply at saka demand, yun yung interest rate natin, 5%. Ngayon, kung medyo risky yung security, dito sa right side, kung makikita nyo, yung S1, nasa 7%. So, comparing 5% and 7%, mas mataas ang interest rate kapag mas mataas yung risk. Ngayon, paano kapag sinabi ng mga nandito sa high-risk securities, ay, parang hindi ko pala kaya yung ganong klaseng lugi. Ayoko na pala dyan, pupunta na ako dun sa low risk. So from high risk, pupunta na daw siya sa low risk. Pag nagpuntahan sila sa low risk, tataas ngayon yung supply. Lilipat siya sa S2. Ngayon, pag nagpunta siya sa S2, makikita nyo, gumalaw yung graph natin papunta sa kanan, same demand, bumaba yung interest rate. So dahil madami na ngayon ang supply, bumaba yung cost of money from 5% naging 4%. Ano mangyayari ngayon doon sa mga high-risk securities? Umatras naman siya kasi nabawasan yung supplies dahil galing high risk nagpunta ng low risk. So from 7% yung interest rate naging 8%. So ganun ang mechanics ng interest rates sa merkado. So naglalaban, of course, aside from the factors na pinag-usapan natin kanina, yung production opportunities, customer preference, inflation, at saka risk, gumagalaw din ang interest rate depende sa supply and demand of funds. Naintindihan natin? Basta ang bottom line dito, ang interest rates ay palaging nagbabago. At nagbabago din ang interest rates kapag ang inflation, tingin ng mga tao, ay tataas. Kapag pataas ang inflation rate, most likely tataas din ang interest rates. Kapag pababa ang inflation rates, most likely bababa din ang interest rates. Intindihan natin? Clear ba? Clear po. Okay. So, itong interest rate formula na to, ang pinakatatandaan nyo sa chapter na to and sa buong buhay nyo sa klase natin. So, ito yung formula niya. R equals R star plus IP plus DRP plus LP plus MRP. Kung ginawa nyo na yung case study nyo, familiar na kayo dito, pero dadaanan natin siya isa-isa. Ano ba yung R? R is the quoted or nominal interest rate. Ito yung interest rate na pinag-uusapan. Ito yung nakalatag sa harapan natin. Pag sinabi halimbawa 12%, 12% yun yung nominal interest rate. The rest, ito yung component ng ating interest rate. R star is the real risk-free rate of interest. Inflation premium yung IP, default risk premium yung DRP, LP is liquidity premium, and then MRP is maturity risk premium. Daanan natin siya isa-isa. So pag sinabing real risk-free rate of interest, ito yung interest rate doon sa pinaka mababang risk or almost walang risk na security. So kadalasan, kahit saan kayo pumunta, ang tinuturing nila
na riskless security ay yung mga US Treasury securities. Ibig sabihin kasi kapag yung mga bangko sa Pilipinas pwedeng malugi, malayo yung chance pero pwede pa rin malugi. Pero pag sinabing riskless, zero risk, sabi nila, ng mga tao na ito yung ginagamit ever since, yung mga US Treasury securities daw ay zero ang risk. Ibig sabihin, malabong hindi ka mabayaran ng US Treasury securities. Pag sa bangko kasi pwedeng hindi ka pa rin mabayaran. Pero sabi nga nila, ang zero risk ay ang US Treasury risk. Mahirap i-measure kung magkano ang risk-free rate, pero normally 1 to 3% ang interest ng US security risk. Pero kung mapapansin nyo, ang interest rate talaga ng mga US securities, hindi talaga siya risk-free. Dahil, well, yes, pwedeng medyo imposible na hindi ka mabayaran, pero dapat meron ka parang risk dyan, yung risk of inflation. Pag tumaas yung inflation, magbabago din yung rate mo. So, kaya kadalasan sinasama palagi sa real risk-free rate yung inflation premium. So, ano ba yung inflation premium? Equal to the average ng inflation rate over the life of security into the rate they charge. Ibig sabihin, kung nag-e-expect ka na tataas ang inflation, kailangan maglalagay ka ng premium. Tataasan mo ng konti yung interest rate na binibigay mo. Kaya ka naglalagay ng inflation premium para yung effect sa'yo ng interest mo ay hindi masyado. Kasi imagine, halimbawa, nagbigay ka ng 1 million, nagpautang si Yakuna halimbawa ng 1 million kay Andalis. Tapos sabi niya, Yakuna, bayaran mo ako, ay Andalis, pinautang kita, bayaran mo ako ng 3%. So, ang 3% ng 1 million, magkano ba? Compute natin na 3% of 1 million. Baka magkamali ako, kaya magkakalkyo ako. Ang 3% ng 1 million ay 30,000. So, ang umaahas si Yakuna, nakikita siya ng 30,000. So, kikita naman talaga siya ng 30,000. Kaya lang, kung after 5 years yung usapan nila ni Andalis, after 5 years, nagkaroon na ng inflation effect. So, ibig sabihin, yung 30,000 niya, hindi na talaga 30,000 yung halaga dahil nagka-inflation. So, bumaba. So, ngayon, ang gagawin ni Yakuna, papatungan niya dapat yung interest rate, hindi 3% lang. Dahil meron nga inflation. Yun yung ipapatong natin, yung inflation premium. Ang isa pang pwedeng ipatong natin is yung default risk premium. Ano ba to? Yung tsansa na hindi makapagbayad si Andalis sa utang niya kay Yakuna. So, papakiramdaman mo or magko-compute ka. Tingin mo ba hindi makakabayad si Andalis sa'yo? Kung mataas ang tsansa na hindi siya makakabayad, tataasan mo yung default risk premium. Pag naman hindi maliit ang tsansa na hindi makabayad si Andalis, maliit lang nilalagay mong default risk premium. Yung liquidity premium naman, ito yung premium na nilalagay mo kasi yung mga securities, di ba, sabi natin, nabebenta siya sa financial market. Kung hindi madaling ibenta yung investments mo, yung financial product mo, pag hindi siya malaking ibenta, ibig sabihin mababa ang liquidity niya. Pag mababa ang liquidity mo, tataasan mo yung liquidity premium para makabawi ka naman dun sa chance na hindi mo siya mabenta. Kasi baka hindi mo siya mabenta, so taasan mo na lang ng konti yung liquidity premium. And then market maturity risk premium, ito yung premium na nilalagay mo dun sa mga pinautang mo na pangmatagalan. Kasi nga, pag matagal masyado yung utang, ang daming pwedeng mangyari, pwedeng bumaba ang inflation, tumaas ang inflation, pero masyado siyang matagal, pwede rin siyang malugi eventually. So, yung maturity risk premium, idadagdag mo siya sa interest rate mo kasi para ma-cover ka kung sakaling malugi siya in the future, ito yung medyo sasalba sa'yo na interest rate. So, medyo tataasan niya yung interest rate. Pag in-add natin lahat yan, yung risk-free rate, inflation premium, default risk premium, liquidity premium, at saka maturity risk premium, yan yung nominal rate. Ito yung interest rate na nakikita natin sa mga dyaryo at saka sa mga balita. Clear ba? Hahayaan ko kayong i-absorb. I-absorb yung mabuti kung bakit ganyan ang interest rate. So, naintindihan natin kung ano yung formula na yan, yung equation. Yes, sir. Okay. Pati pa si birthday girl sumasagot. Yes po. Okay. Thank you. Sir? So, yes. Sir, yung sa
reduced risk, premium. Yan ba yung parang Ano yung sinasabi nila reduced mga risk, default risk premium? Ay, di po. Ito po ba yan? Ano, Oo, sila po ba yung, sir, yung parang nagsi-CI muna bago pautangin yung tao? correct. Tama ko, tama ko. Very good. Pag-uusapan natin yan mamaya sa bond valuation part. May mga agency kasi na sila yung nagsi-CI o nagre-rate ng mga nangungutang para makita kung kaya niya bang magbayad o hindi. Kapag mababa ang rating na binigay sa'yo, ibig sabihin, malaki ang chance na malugi ka. Tataasan mo ngayon yung default risk premium. Kapag naman maganda ang ekonomiya, makakabayad ka, maganda ang rating mo, mababa lang yung default risk premium na idadagdag sa interest rate. Kung naririnig nyo sa mga balita, ewan ko lang kung napapansin nyo o baka naman puro mga vlog yung pinapanood nyo, sa balita minsan kita ba sinasabi na parang, ang Pilipinas ay nag-improve ang investment ratings from BBB naging BB. Ibig sabihin nun, tumataas ang investment ratings natin, pag nangutang tayo, mas mababa na yung interest rate na babayaran natin dahil yung default risk premium, bababaan din ng mga nagpapautang. Pero kapag historically, nakita nila na ang Pilipinas hindi nakakabayad ng tama, bababa yung rating natin, yung investment rating natin. Pag bumaba ang investment rating natin, ang mangyayari, tataas yung default risk premium na ilalagay nila sa utang natin. Okay? So, compute tayo ng interest rate. So, kadalasan, kung magpapa-exam ako, ibibigay ko naman sa inyo lahat ng information. Kailangan nyo lang malaman kung ano ibig sabihin ng mga numbers na nandun sa problem, at kailangan nyo lang ding malaman kung isasama ba natin lahat o mamimili lang tayo na isasama. So, for example, an analyst evaluating securities has obtained the following information. The real rate of interest is 2% and is expected to remain constant for the next 3 years. Inflation is expected to be 3% next year, 3.5% the following year, and 4% the third year. The maturity risk premium is estimated to be 0.1 times T minus 1%, where T equals the number of years to maturity. The liquidity premium on relevant 3-year securities is 0.25%, and the default risk premium on relevant 3-year securities is 6.6%. So ang tanong sa'yo, what is the yield on a 1-year T-bill? Second question is, what is the yield on a 3-year bond? Pag sinabing yield, ito yung interest rate. So ano daw yung kikitain mo as an investor kung mag-i-invest ka dyan sa mga T-bill, T-bond, at saka 3-year corporate bond. So ayan yung mga given, daanan natin sila lahat. So doon muna tayo sa 1-year T-bill, treasury bill. So dahil nga sabi natin kanina, ang isang treasury security ay walang default, wala din siyang masyadong liquidity risk dahil madali siyang ibenta, aalisin natin yung LP at saka DP. So ang ating formula ngayon is R star plus inflation premium plus maturity risk premium. So ayan. Pero kung mapapansin nyo, sa formula kasi, as a given kasi ang sabi, ang maturity risk premium is 0.1 times T minus 1%. So dahil 1 minus 1 yung nangyari dahil ang T natin ay 1, 0 ito. So 0 multiplied by 0.1 is 0 din. Ibig sabihin, wala ring maturity risk yung treasury bill na 1 year. Bakit? Kasi nga, masyadong maiksi yung oras. Normally, ang maturity risk ay tumataas kapag mas matagal yung investment horizon na pinag-uusapan. So, ang yield mo dun sa 1-year T-bill is 5%. So, paano naman kung 3-year T-bond, treasury bond? So, again, since treasury security siya, wala siya ulit default risk premium or liquidity risk dahil madali siyang ibenta. So, ang formula natin, ganun pa rin. Pero kung mapapansin nyo, dahil 3 years na siya, magkakaroon na siya ng maturity risk dahil hindi na siya 1 year lang. Medyo magtatagal, maraming pwedeng mangyari. So, substituting the values, kung makikita nyo, medyo mahaba yung sa inflation premium kasi ang inflation, sabi nga natin, ay average ng mga susunod na inflation sa mga susunod na taon. So, kaya in-average muna natin yung inflation premium bago natin siya dinagdag doon sa formula.
So sabi, 3 plus 3.5 plus 4 divided by 3 equals 3.5. So 3.5 plus 2% plus yung sagot dito sa 0.1 times 2% equals 5.7%. Madali lang, di ba? Sagot! Yes, sir. Madali lang, di ba? Kailangan mo lang malaman kung ano yung mga pinagsasabi natin interest. Mga numbers kanina, yung mga premiums. Ngayon, so nakita nyo na kung paano mag-compute ng interest rate for a 1-year T-bill at saka 3-year T-bond. Ngayon, dahil mga treasury securities to, walang default risk premium at saka liquidity risk premium. Pero paano pag korporasyon ay nagpautang sa'yo? Ang tawag sa nagpapautang ang korporasyon nangutang ang korporasyon, is corporate bond. Pag-uusapan natin ang corporate bond dito sa susunod nating module. Pero sa example natin ngayon, halimbawa, meron kang 3-year corporate bond. Unlike treasury securities, yung mga corporate bond may default risk premium dahil pwedeng hindi sila makabayad at saka liquidity risk premium dahil pwede rin na hindi mo agad mabenta yung hawak mong bond. So, ang formula natin, isasama na natin yung DRP tsaka LP. Pero kung mapapansin mo, pansinin nyo nga ito, itong RC3 equals R star plus IP3 plus MRP, kapareha siya ng sagot dun sa 3-year bond, di ba? 3-year T bond. Ito, oh. Ito siya, oh. R star IP MRP. And then siya, R star IP MRP. Kasi pareha sila ng 3 years. Ang pagkakaiba lang is since corporate bond siya. Dagan, sir. Ha? Ano ulit? Tirado? Last sir, sabi ko nadagdagan lang. Correct. Dinagdagan natin ng default risk premium at saka liquidity premium kasi nga pwedeng hindi siya makabayad at pwedeng hindi mo rin mabenta yung ating securities. So idadagdag mo lang doon sa sagot kanina, yung DRP at saka LP. So ang sagot ngayon is 6.55%. So kung mapapansin nyo, kahit na parehas na 3 years yung treasury bill at saka corporate bond, mas mataas ang interest rate, ang yield sa isang corporate bond dahil nga mas marami siyang risk. Yun yung sinasabi natin kanina. Kapag madami kang risk, medyo mas mahal yung babayaran mong interest rate. Okay, so ito yung mga premium na ina-add. Inflation, maturity risk, default risk, at saka liquidity. So tingnan nyo, lahat ng securities, lahat ng uri ng securities nagdadagdag ng inflation premium. Pero, ang maturity risk, dinadagdag lang sa mga long term. Yung mga short term, yung mga less than 1 year or 1 year, hindi yan lalagyan ng maturity risk premium. Dahil 1 year lang wala masyadong risk yun. Yung default risk premium naman, dinadagdag natin kapag corporate ang nag-issue ng bond. Pag corporate ang nangutang sa mga investors. And yung liquidity premium, ganun din. Dahil comparing the corporate bonds with the treasury bonds, mas madaling ibenta ang treasury bonds kaysa sa corporate bonds. Kaya ang liquidity ay idadagdag natin sa corporate bonds. So, para maintindihan nyo kung paano, kung alin ang isasama, alin ang aalisin, ito lang table na to ang gagamitin nyo. Okay? So, term structure of interest rates. So, pinapakita lang dito kung ano ang nangyayari sa interest rates kung i-compare mo yung long term at saka short term. So, ito yung itsura ng yield curve. So, paano ba ito ginawa? Pinlat lang lahat ng interest rate ng mga nakaraan. So, simula noong March 1980, ito yung nangyari sa interest rate. Noong February 2000, ito daw. Noong March 2017, ito daw. So, ano yung gusto kong ipakita dito? Parang bumaba, sir. Oo, tama. Noong 1980 kasi, nung nagsimula ang March 1980, mataas ang inaasahan nilang inflation. So, ang nangyari, tumaas din yung interest rate. Pero eventually, bumaba din yung inflation. So, medyo bumaba na siya. Noong namang February 2000, sabi nila, tataas daw yung inflation, so medyo tumaas. Pero biglang bumaba ulit yung inflation rate. So, bumaba na rin yung interest rate. Yun namang latest, nung March 2017, 3 years ago, tataas daw yung inflation rate. So, kung sa level natin, nasa baba tayo, sabi nila na 2017, dahil nagkaroon ng financial crisis noon, tataas daw ang inflation rate or tinaas ng US Federal Reserve ang inflation rate. So, ayan, tumaas din yung interest rate.
So pinapakita lang dito yung tatlong iba't ibang klase ng yield curve. Ang pinaka-normal na yield curve ay yung sa March 2017, upward sloping. Kasi pataas talaga ang interest rate. Dahil di ba nga, pag mas tumatagal, yung investment, merong maturity risk premium, tataas talaga siya. Pag naman baligtad, kagaya noong 1980, ang tawag doon, kung may normal, may abnormal. So inverted or abnormal yield curve, ibig sabihin nagiging pababa yung interest rate. Abnormal siya kasi medyo imposible na habang tumatagal ang investment, bumababa ang interest rate. Pero meron din tinatawag na hump yield curve. Hump, yung mga hump sa daan na dinadaanan ng mga kotse. Ibig sabihin, medyo tumaas sa gitna. Yung medium term niya or intermediate term, medyo tumaas ng konti. Pero babalik ulit sa baba. So, yun lang yung differences ng yield curve. So, paano ba malalaman ang shape ng yield curve? So, yung pinag-usapan natin kanina, ipapasok mo yung mga premium. So, kung makikita mo yung real risk-free rate, kadalasan, almost constant siya for a number of years. Ang nagbabago lang talaga, kaya nagbabago ang interest rate, ay inflation premium na dinadagdag mo at saka yung maturity risk premium. Kapag ine-expect mo na tataas ang inflation rate, tataas din yung inflation premium. Kaya, pag tumaas ang inflation rate, tataas ang interest rate. Dahil naglalagay ka ng inflation premium. So, the reverse is also true. Kung bababa ang inflation, bababa din ang inflation risk. Inflation premium na ilalagay. So, sana naintindihan natin, no? Madali lang, di ba? Pinadali ko lang talaga yan para sa inyo. Okay. So, kung maaalala nyo, kanina, pinag-usapan natin, kapag corporate bond, palaging mas mataas ang interest rate niyan kaysa sa mga treasury bills. Bakit nga ba ulit? Andalis. Good morning, Andalis. Andalis, mukhang iniwan mo lang na open, tapos wala ka na sa cellphone o sa laptop. Sir. Ayan, Andalis. Question, bakit nga ba ulit mas mataas ang interest rate ng corporate bond compared sa mga treasury bills at treasury bond? Sir, hindi ko po masyado marinig, sir, eh. Sinong gustong tumulong kay Andalis? Gusto ko yung Sir. Sir. Sige, si Navera. Navera, bakit mas mataas ang corporate bond kaysa sa treasury bond? Sir, kasi mas madaling ibenta yung treasury bond. Ang sinasabi mo ay liquidity risk. Meron pang isang risk. Ano pa yung isang risk? Tirado. Sa default premium, sir. Yun. Default risk premium. Okay, thank you very much. So, kaya mas mataas ang corporate bond kasi mas madaling ibenta ang treasury bond kaysa sa corporate bond. So, may liquidity, meron pang default risk. So, ayan. Ito yung treasury bond, ito yung dalawa yung corporate bond. So, kung makikita nyo, yung mataas yung rating, yung AA-rated bond, mas mababa ang kanyang interest rate compared dun sa BBB-rated bond. Kasi mas madaming risk yung BBB. Kaya mas mataas ang interest rate. Okay. Ngayon naman, pinapakita ko sa inyo yung mga formulas na pinag-usapan natin kanina. So, pag T-bond, of course, yung real risk-free rate nandyan, dadagdagan mo ng inflation premium at saka maturity risk premium. Pag corporate bond, sabi ko nga, dadagdag mo yung default risk premium at saka liquidity premium. Yung difference ng dalawa, ang tawag doon ay corporate bond yield spread. Ibig sabihin parang ito yung extra na babayaran or kikitain sa corporate bond. Kasi yung ang extra nga ay default risk at saka liquidity risk. So, ngayon, gagamitin na natin yung mga pinag-aralan natin kung paano ba mag-estimate ng interest rates in the future. Meron kasing sinasabing pure expectations theory. So, basahin nyo na lang yung explanation. Pero ang sinasabi lang nito is kung susunod daw yung historical performance ng interest rates in the future sa mga expectations ng mga investors, ito ang possible na mangyari. So, yun ang ibig sabihin ng pure expectations theory. So, mag-example tayo. Assuming meron kang 1-year treasury bond, currently, interest rate is 5%. Tapos, meron ka ring 2-year bond. Treasury bond din to, na merong 5.50%.
ang mga investors na maraming pera at gustong mag-invest for 2 years, merong dalawang option. Option 1, bibilhin mo yung bond na 2 years. Tapos hahawakan mo rin siya for 2 years. Ibig sabihin hindi mo siya ibebenta. Or option 2, pwedeng bilhin mo yung 2 years, pero 1 taon mo lang siyang hahawakan, after which ibebenta mo na siya. Tapos, ulit. Ang option 2, bibilhin mo yung isang 1 year, tapos, wait, nahirapan akong tagalogin na. Option 2, buy a 1-year security, hold it for 1 year, and ayan, tama, okay. So, kung yung una nating option, bibilhin mo yung bond na 2 years. Tapos, hahawakan mo lang siya, hihintayin mo mag 2 years. Ang option 2 na pwede mong gawin is, bibilhin mo yung 1-year bond. Tapos, pagkatapos ng 1 year, yung 2-year bonds available pa, di ba? So, sabi niya, pagkatapos ng 1 year, bibilhin mo naman yung susunod na 2-year bond. Pero 1 year na lang siya dahil tumakbo na yung araw, di ba? So, kumbaga, kung i-compare mo, yung option 1, yung 2-year bond ang bibilhin mo, hihintayin mo yung 2 years. Yung option 2, yung 1-year bond lang ang bibilhin mo, pero pagkatapos na yung 1 year, bibilhin mo na rin yung natitira pang time doon sa kaninang 2 years. Ang question dito is, magkano ang kikitain mo? Magkano yung interest rates kapag ganun yung ginawa mo? So, sa option 1, napakadali ng computation. So, future value, pinag-aralan natin last week. So, kung $1 ang iyong ininvest, magkano ang kikitain mo? Kikita ka ng 1.113025. So, ibig sabihin, kumita ka ng, ilan to? 11.30%. So, yung 5.5% mo, in 2 years, nagiging 11.30%. Yun yung yield mo dun sa 2-year security sa option 1. So, option 2, ang option 2 is, mag-i-invest ka muna dun sa year 1, 1-year security. After 1 year, i-invest mo laman yung kinita mo doon sa 2 years na meron pang 1 year na buhay. So, ganito siya. 1 times 1.05, kasi ito yung kikitain mo dun sa 1 year, kasi diba 5% lang siya, times 1 plus x, kasi hindi mo pa alam kung magkano ang kikitain mo doon sa second security. Pero gagamitin mo itong security to para i-compare. Kasi diba, sabi nga natin kanina, 1.055 raised to 2 yung computation ng interest rate dun sa 2-year bond. Ibabangga mo yun doon sa supposedly kikitain mo for year 2. Kaya 1.05 times 1 plus x. So, dahil dyan sa given na yan, konting algebra, ang tanong, what then is the 1-year rate 1 year from today? Magkano yung kikitain mo kung magre-reinvest ka lang doon sa 2-year bond? So, palit-palitin mo lang yung formula, x equals 6%. So, ang sabi kasi sa pure expectations theory, hindi magbabago ang interest rates kung ano yung binigay sa simula. So, ibig sabihin, possible na ito talaga yung interest rate 1 year from now doon sa 2-year treasury bill mo kung pure expectations theory ang pagbabasihan. So, in short, ang sagot dito, dun sa question natin kanina, kapag ang investor nag-invest dun sa 2-year bonds, kikita siya ng 5.5% per year. Pero kung option 2 ang gagawin mo, kikita ka ng 5% dun sa 1-year bill, tapos kapag i-invest mo siya dun sa 2 years at may remaining pa na 1 year, kikita ka pa doon ng 6%. So, ang total niya is equal lang, 11%, 11 point something percent. Remember, ito, 11.30% yung kinita natin kanina sa option 1. Sa option 2, magkaiba yung ininvestan mo, pero sabi nga ng pure expectations theory, parehas lang yung kikitain mo. Pero again, remember, pwedeng hindi tama itong estimation mo dahil ang assumptions natin dito ay yung pure expectations theory lang. Pero for purposes of discussion at para lang ma-estimate mo yung 1-year rate, 1 year from today, yung pure expectation theory yung gagamitin natin.
Another example, so halimbawa, meron ka ulit 1 year and 2 year maturities, 5% and 5.50. So sabi dito, pataas yung ating interest rate. Assume, however, that there is a maturity risk premium. Ibig sabihin, dahil more than 1 year, may maturity risk premium na dagdag na 0.2%. Eh di ba, ang sabi nga natin, kapag may maturity risk premium, dapat yung 2-year maturities, mas malaki ang kikitain mo dyan dahil may dagdag na premium. So this premium means that in equilibrium, the expected annual return on a 2-year bond, yung 550, dapat may dagdag pa na 0.20. So kung nag-compute tayo dyan, babawasan mo yung 550 ng 0.20 para lang maikumpara mo siya doon sa walang maturity risk premium. Ibig sabihin, yung 550 na yan, nandyan na yung maturity risk na 0.20. So kung ikukumpara mo siya doon sa option 1 na walang maturity risk, dapat 5.3 ang gagamitin mo. So following the equation kanina, gagamitin mo is yung 0.53, hindi yung 55. Kasi inalis natin yung maturity premium para makapag-match yung dalawa. Yung year 1 na 5%, year 2, 2 years, 5.3% na lang. So pag kinompare mo siya, pinagpalit-palit mo ulit yung equation, ang interest natin 1 year from now is 5.6%. Okay? Sana malinaw, i-absorb muna natin. Balikan natin yung modules mamaya at saka itong YouTube video natin. So, that's the end of the interest rate computation. Susunod natin yung bond computation, pero more often than not, parehas lang yung pag-uusapan natin doon. I-discuss ko lang kung ano yung bond. Naintindihan ba natin so far yung interest rate? Kung paano mag-compute ng interest rate? At saka paano mag-compute ng interest rate 1 year from now? Boy, ang dami natin sa klase ngayon. 19 tayo ah. Thank you. Okay. Any questions? Kung walang question, itutuloy ko na ang pagdaldal ko sa bonds. Okay, if you will remember, sabi natin, dalawa ang pwedeng source of capital ng mga corporation, bonds or equity. Doon sa ating financial statements, ang bonds ay yung long-term liability. So for today, pag-uusapan natin, ano ba yung bonds? At saka paano ba natin pinipresyohan o binavaluation yung mga bonds? Kung corporate ka at mangungutang ka, bond ang tawag doon. Pag naman investor ka, papautangin mo yung corporation or government, bond pa rin yung tawag doon. So ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Ano ba yung bond? Ano ba yung characteristics ng bond? Para ba magbigay ng value sa bond? Ano ba yung interest rates ng bonds? Yung mga yan. So, who issues bonds? Sabi nga natin kanina, ang mga nag-i-issue ng bond, yung mga naghahanap ng way para makapag-raise ng capital. Pwedeng corporation, pwedeng government. So, kung nababalitaan niyo yung mga ginagawa ni Duterte ngayon, nangungutang siya na nangungutang sa ibang bansa. Yung pangungutang niya ngayon, ang tawag doon, nag-i-issue siya ng government bond. So nangungutang siya para magkaroon siya ng pera panggastos sa Pilipinas, sana sa Pilipinas, hindi sa Dolomite. Okay. So nangungutang ating government sa ibang bansa, nag-i-issue sila ng bonds sa mga investors sa ibang bansa. So naintindihan kung ano ang bond. Kailangan naintindihan niyo siya bago tayo mag-proceed. Opo. Naintindihan niyo kung ano yung bond, ha? Okay. So ano bang iba't ibang klase ng bond? Alam niyo na to, napag-usapan na natin to kanina. So treasury bonds ang tawag sa bonds issued by the government. So yung mga in-issue ni Duterte sa ibang bansa, ang tawag doon ay treasury bonds. Ibang bansa or dito sa Pilipinas. Pag naman corporation yung nag-issue ng bond, corporate bonds ang tawag. Pag naman foreign government, kagaya ng ginawa natin, ang tawag doon ay foreign bonds. So sa Pilipinas, syempre ang tawag doon ay treasury bonds kasi nandito ka sa Pilipinas. Pero pag nagpautang ka na sa labas, magiging foreign bond na yon sa point of view ng bansa kung saan mo siya dinala.
So foreigner yung bond natin doon. So ano ba ang characteristics ng bonds? Par value. Yung par value, ito yung kung magkano yung inutang mo talaga. So kung nangutang ka ng 1 billion, 1 billion yung par value. Pero yung mga bonds, hindi ka naman nagpapautang ng 1 billion na isang bultuhan lang, di ba? I-divide mo siya sa maraming investors. Normally, ang par value ay $1,000. Yung 1 billion mo, i-divide mo sa 1,000, yun yung number of bonds na ibebenta mo sa merkado. Pero for this example, ang par value, normally 1,000. Coupon interest rate. Ito yung pinag-usapan natin doon sa naunang chapter. So ito yung kung magkano ang babayaran ng issuer sa mga bondholder. May iba't ibang klase ng interest rate. Fixed rate, ibig sabihin kung ano yung pinag-usapan natin na interest rate ngayon, yan pa rin ang interest rate in the future. Floating rate, pwedeng magbago, depende kung ano ang nangyayari sa market. Pag naman zero, ibig sabihin, wala kang babayaran na interest rate. Wala ka rin kikitaing interest rate. Bakit ako magpapautang kung walang interest rate? Malalaman nyo later on. Okay, ngayon naman, maturity date. So, ito kung kailan yung expected mo na matatanggap mo yung par value plus interest na kanita mo dun sa bond. So, pwedeng 1 year, 2 years, pwedeng 15 years, pwedeng 25 years. Yun yung mga maturity rate. Call provisions. Ano ibig sabihin ng call provisions? Ibig sabihin, pag nag-issue ka ng bond, pwede mong bawiin ulitin sa kanila by way of paying them right away nang wala pa yung maturity date. So kung magbabayad ka in advance, ang tawag doon ay call provision. Ang tawag sa bonds na ganun ay callable bonds. Ibig sabihin, pwede mo siyang bawiin at an agreed time. So ibig sabihin, pag nagpautang ka, nagbigay ka ng bond na 20 years, pag callable siya in 10 years, pwedeng on the 10th year of the bond, babayaran ka na. So tapos na yung interest kasi bayad ka na. Sinking fund provision, ito yung para lang masigurado na makakabayad sa bond ang mga nag-issue ng bond. Pag may sinking fund, ibig sabihin kailangan babayaran mo yung bonds every year. So may certain number of bonds na babayaran mo unti-unti para lang masigurado na hindi ka magde-default or malulugi. Other features. So yung ibang bonds pwedeng convertible. Meaning, may option na maging stocks ng company yung bond na hinahawakan mo. Kasi kapag bond ang hawak mo, wala kang ownership dun sa company. Nagpautang ka lang sa kanila. Pero kapag stocks ang hawak mo, meron kang ownership. Stockholder ka ng company. Yan yung convertible bond. From a bond, gagawin mo siyang stock in the future. Pag warrants naman, kung ang convertible, option lang na magpalit from bond to stocks. Kapag warrant, automatic, ito yung magiging stocks yung bond mo. So doon sa question natin kanina, bakit ako magkakaroon ng zero coupon bond? Wala naman palang interest rate. Ito yon. Kadalasan, hindi ka babayaran ng interest rate, pero eventually, magiging stockholder ka ng company. Parang rent to own, parang ganon, nagpapautang ka, pero hindi ka babayaran ng interest rate. Kumbaga, ang kikitain mo is ownership doon sa company. Okay, so kung merong callable bond, kanina na pinag-usapan natin na babayaran ka ng company na nangutang sa'yo kahit hindi pa mature yung bond, meron namang putable bonds. Careful sa pagsasalita nitong bond na to. Pag sinabing putable bonds, yung may nagpautang ang pwedeng magsabi na bayaran mo na ako ngayon. Kung kanina, pag callable, yung nag-issue ng bond ang magsasabi na babayaran na kita ngayon. Pag putable, yung nagpautang ang magsasabi na bayaran mo na ako ngayon. So yun yung difference ng callable at saka putable. So may index bond, income bonds din. Ito yung mga bonds na magbabayad lang daw sila ng interest kapag kumita na ang company. Index bonds naman, yung interest payments niya, based sa inflation index. So kung magkano ang inflation index, yun yung interest rate na babayaran. Okay, so paano ba mag-compute ng bond valuation? Naaalala nyo itong graph na to? Itong nasa harapan nyo ngayon. Ito yung graph na ginamit natin sa time value na pinag-usapan natin last week.
So kung mapapansin nyo, kapag magbavalue tayo ng bond, ang kukumputin natin is yung present value ng expected na kikitain natin. So kung makikita nyo dito, yung RD, yung interest rate, yung pinag-usapan natin last week sa time value, yung INT or interest rate expectations, ito yung parang annuity na makukuha mo every year. N is the number of years, kung gaano katagal yung bonds. And then, M is yung maturity, kung mababayad na ng buo ng bond. So, yung INT, ito yung mga interest lang na binabayaran doon sa par value ng bond. Yung M is yung par value. So, paano ba mag-valuate ng bond? Kukumputin mo lang yung present value ng lahat ng interest rates at saka ng maturity. So, sa example natin, halimbawa, 10%, 1,000 coupon bond. So, ito, 10% yung interest rate times 1,000. So, 100 ng 100 ang marireceive mo. 15 years daw yung bond. So, para malaman kung magkano ang value ng bond, dalawang present value yung kukuhanin mo. Present value of ordinary annuity para dun sa interest rates. And then, lump sum present value para dun sa pagbayad sa'yo ng 1,000 at the end. So, kukopihin lang natin yung formula last week sa present value of annuity. Hindi ko sabi ko sa inyo, napaka-importante ng time value dahil babalik at babalik tayo dito. So, substituting the formula, ang present value of the annuity is 760.61. Pero hindi pa dyan natatapos dahil kailangan kumputin mo rin ang present value ng 1,000 na babayaran sa'yo. Kasi interest lang yan eh. So, ang present value ng 1,000 at the end of the bond at the maturity is 239. So, pag in-add mo silang dalawa, equivalent pa rin yan sa 1,000. Ibig sabihin, ang present value ng bond mo is 1,000, same with the par value na 1,000. So, pag gano'n na magkaparehas ang par value, ang tawag doon par bond. Kapag naman mababa ang bond valuation mo compared sa par value, halimbawa ang par value natin ay 1,000, tapos nag-bond valuation ka, ang nakuha mo ay 700 lang. Ibig sabihin, tumaas kasi yung interest rate, kaya bumaba ang presyo ng bond mo, so ang tawag doon is discount bond. Kapag naman bumaba ang interest rate, pag bumababa kasi ang interest rate, tumataas ang presyo ng bond. Pag tumataas ang interest rate, bumababa ang presyo ng bond. So pag bumaba pag tumaas ang presyo ng bond because interest rate is below the coupon rate, below the 10% example, ang tawag sa'yo doon, meron kang premium bond. Pero kung mapapansin mo, eventually, babalik rin yan doon sa totoong presyo ng bond. Ipapakita ko mamaya sa graph. Pero papakita ko muna sa inyo kung paano mag-compute ng yield to maturity. Kung magkano yung interest rate na kikitain mo talaga, overall, kasama interest, kung i-hold mo yung bond until maturity. So suppose you were offered a 14-year, 10% annual coupon, 1,000 par value at a price of 1,494. So, ibig sabihin, premium bond to dahil ang price ng bond ay 1,494, ang par value mo lang ay 1,000. So, nasa premium ka. What rate of interest would you earn on your investment if you bought the bond, held it to maturity, and received the promised interest payments and maturity value? Ito ang formula niya. Ang haba, di ba? So, dahil mahaba siya, hindi ko na siya ipapakompute sa inyo. Kasi financial calculator dapat ang gagamitin para makompute. So, good to know lang to sa inyo. So, ang yield to maturity niyan ay 5%. Pero remember, may mga callable bonds, di ba? So, ibig sabihin, babayaran na siya agad kahit wala pang maturity. Ang tawag din ay yield to call. So, suppose a company's bonds had a deferred call provision that permitted the company, if it desired, to call them 10 years after their issue date at a price of $1,100. Suppose further that interest rates had fallen, bumaba yung interest rates, sabihin tataas yung presyo ng bond, so naging yung 1,100 na par value, naging 1,494.
Okay, so ang price of a bond, yield to call, ito yung formula, hindi ko na rin ipapakompute sa inyo. Pero the yield to call is 4.21%. So itong sinabi ko kanina na discount bond tsaka premium bond, magmi-meet din sila eventually sa gitna. Ito yung computation doon. So for example, ang current yield, ito yung current interest rate mo. So paano ba siya kino-compute? Magkano ba yung interest na re-receive mo yearly over current price? Annual coupon payment over current price, yun yung current yield. And then ang capital gains yield naman is change in price over beginning price. So what is the yield to maturity? I-add mo lang yung expected current yield and expected capital gains yield. For example, meron kang 7% 1,000 coupon bond. Ang price ng bond mo ay 779. Mas mababa siya dun sa par value. So nasa discount ka. Sabi dito, compute for the current yield and the capital gains yield and expected total return. So papasok lang natin sa formula, current yield is 9%. Capital gains yield is 1%. So pinasok ko lang sa formula yung mga numbers ha. Para malaman mo ang yield to maturity, i-add mo silang dalawa and the answer is 10. So ibig sabihin nito, yung price ng 10% coupon bond mo, kung 1,000 din siya, ibig sabihin par bond siya, it will remain at 1,000 kung 10% ang interest rate. Kaso nagbago, di ba? Naging 7%. Sorry, tinuturo ko yung ano. So naging 7% yung interest rate. Kaya bumaba yung presyo ng bond natin. So kung ang price ng 10% coupon bond at par will remain at 1,000 if the market interest rate is 10%. Pero if the bond trades at a discount, kagaya nito, bumaba yung coupon rate natin, naging 7%. At maturity, kailangan mapantayan niya yung par value, kaya tumataas yung presyo ng bond. Di ba sabi natin kanina, kapag mababa ang interest rate, tumataas ang bond, kasi kailangan maging kaparehas niya na yung maturity amount ng bond towards the end of the term. Kapag naman at a premium, halimbawa 13% ang coupon bond, pag mataas ang interest rate, bababa yung presyo ng bond para maging magkapareho na sila dun sa 1,000 kanina. So, para mas maintindihan nyo, ito yung graph. So, kung 10% lang ang bond, walang magbabago itong kulay blue. Sa example natin kanina, yung 10% naging 7%. So, bumaba ang interest rate. So, since bumaba ang interest rate, kailangan at the end of the maturity, tataas yung presyo ng bond para maging kaparehas niya pa rin yung 10%. Kapag naman mataas ang interest rate, 13%, bababa ang presyo ng bond para maging kaparehas niya yung original na 10%. So ito yung sinasabi ko, na kapag mataas ang interest rate, bababa ang presyo ng bond, itong green. Kapag mababa ang interest rate, tataas ang presyo ng bond. Kasi hinahabol natin yung 10% na pinag-usapan natin noong umpisa. Okay? So ano ba yung mga risk? Sana naintindihan nyo ito? Naintindihan natin to? Yung changes in bond values over time. Pag mataas ang interest rate, bababa ang presyo ng bond. Pag mababa ang interest rate, tataas ang presyo ng bond. Okay, what are the bonds riskiness? So, ano ba yung mga risks sa bonds? Kung kanina pinag-usapan natin yung mga premium, dito may risk din yung mga bonds. Price risk. Ayun nga, sabi natin, kapag bumaba ang interest rate, tataas ang presyo ng bond, pero pag tumaas ang interest rate, bababa ang presyo ng bond. Ang tawag doon, price risk or interest rate risk. Yung reinvestment risk naman, normally nangyayari ito doon sa mga callable bond. Ibig sabihin, pag biglang binawi ng mga bond issuer yung bonds mo, tapos na ang usapan, wala ka ng interest rate na kikitain. So kapag ganon, meron kang reinvestment risk kasi baka hindi ka na makahanap ulit ng bond kapag binayaran ka na niya na parehas ang presyo.
So, yun yung reinvestment risk. So, dun sa table natin, kung makikita mo, kung short term lang, ang bond mo, mababa ang interest rate risk dahil hindi naman siguro magbabago in the short term interest risk. Pero mataas ang reinvestment rate risk mo. Kasi pwedeng pag natapos yung bond, dahil short term siya, wala ka nang mahahanap na bond na ganun din ang presyo. Kapag naman long term ang bond, mataas ang interest rate risk kasi ang daming pwedeng mangyari sa interest rate levels. Pero yung reinvestment risk mo, mababa lang. Dahil kung 10 years, for example, yung bond, at least sure ka, kung hindi callable yung bond mo, na 10 years meron kang hawak na bond. At 10 years, natanggap ka ng interest rate every end of the year. So, yun lang yung bonds riskiness. Default risk, ganun pa rin. Kung hindi makakabayad yung corporate, ang tawag doon, default risk. So, ito yung tinanong kanina ni Tirado, yung mga si CI. Pero ito, malakihang CI ito. May mga rating agencies kasi sina Standard & Poor's, Fitch, at saka Moody's. Sila yung nagre-rate ng mga bonds, government bonds or corporate bonds. So kapag mataas ang rating mo, mababa ang interest rate. Kapag naman masyadong pangit ang rating, yung mga junk bonds, patapon, mga patapon na bonds, mababa ang rating, mataas ang interest rate. So medyo nakakalito tong mababa at saka mataas. Mababa interest rate, mataas na bond price. So kaya kailangan intindihin nyo siya, i-embrace para matandaan nyo. Kahit ako, at this point, nag-iisip pa rin ako kung katanungin kita bigla. Pag tumaas ang interest rate, ano mangyayari sa bond? Mapapaisip pa rin ako eh. So medyo nakakalito siya. Pero at least, kailangan naiintindihan nyo yung concept para mas ma-absorb natin yung knowledge. So ano ba yung nakaka-apekto sa default risk? Paano ba nag-rate ang mga rating agencies? Hindi nila hinuhulaan yan. So, syempre may mga basis sila. Ang basis nila normally yung financial performance, yung mga ratio na pinag-usapan din natin, and then yung bond contract provision. Kung callable, putable, be secured ba, may collateral, yung mga gano'n. Okay. So, tapos na tayo sa ating discussion for today. Any questions? Kumonti tayo bigla, nag-alisa, nag-walkout sila. Any questions sa mga natira? None, sir. Wala. Ibig sabihin, naintindihan natin. Patingin naman ako ng video up naman dun sa mga natira. Okay. Walang questions, naintindihan ba natin? Maganda yung topic, di ba? Ano siya, hindi yung memorize lang. So kung wala nang questions, yung group 3 nandito pa ba? Yes, sir. Yes po. Okay. So kung wala nang questions, group 3, magkikita tayo ng 9 o'clock. Group 6, kayo ang critic group. So pakisabihan na lang din yung mga classmates nyo, group 3 and group 6. And then kung gusto nyo pang umattend dun sa case presentation, pwede rin naman. Okay? So I hope meron kayo naintindihan. Meron akong practice exercises na ibibigay na pwede nyo rin sagutan. May answer keys again. And then, upload ko siya later. I hope meron kayo naintindihan sa topic natin today. Thank you very much. See you again later sa case 9 o'clock.